Totoong may impyerno at naandun ako. Ito ang nakapangingilabot na mga salita ng aparisyon ni General Vostok bago siya tuluyang naglaho. Ang konsepto ng impyerno ay ang pinaka-nakakatakot na katotohanan sa ating pananampalataya. Mayroong impyerno, maniwala man ang sino man o hindi. Kasing tiyak nito ang pagkakaroon ng isang Diyos na lumikha sa atin at sa lahat ng bagay. Ang katotohanan ng impyerno ay lubhang mahalaga para sa ating lahat, kung kaya't 15 beses na binigyang diin ito ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang mga sumusunod na pangyayari ay nagbibigay patunay sa bagay na dapat katakutan ng bawat taong nabubuhay ngayon sa mundo. Ang mga kwentong ito ay hango sa panulat ni Saint Louis Gaston de Segur sa kanyang malalim na pagsisiyasat tungkol sa impyerno. Ang General. Ang kwentong ito ay nangyari sa Russia, sa Moscow, bago ang nakakakilabot na giyerang sinimulan ni Napoleon noong 1812. Ang aking lolo, si Count Rostopchin, na noon ay isang military governor ng Moscow, ay matalik na kaibigan ng isang aristokrato na si Count Orlov, na kilala sa kanyang tapang ngunit hindi sa kanyang pagiging makadiyos. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, si Count Orlov at ang isa niyang kaibigan na itago natin sa pangalang General Vostok ay nag-uusap at naglolokohan. Napag-usapan nila ang tungkol sa relihiyon. Ito ay kanilang pinagtatawanan at kinukutya. Ito daw ay isang malaking kalokohan at hindi sila naniniwala dito, lalong-lalo na sa konsepto ng impyerno. Sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, napagkasunduan nila na kung mayroon ngang kabilang buhay, kung sino man ang unang mamamatay sa kanilang dalawa ay kailangang magbalik upang magkwento tungkol dito. Nangako sila sa isa't isa na hindi sisirain ang kasunduang ito. Pagkaraan ng ilang linggo sa pagsiklab ng giyera ng Russia laban kay Napoleon ng France, nakatanggap si General Vostok ng utos para sa isang mahalagang misyon. Agad siyang umalis ng Moscow upang makipaglaban sa hukbong militar ni Napoleon. Isang madaling araw sa tirahan ng aking lolo, pagkalipas ng 2 o 3 linggo, humahangos na pumasok si Count Orlov sa kwarto ng aking lolo, na takot at lubhang nababahala. Biglang nagising ang aking lolo at gulat na nagtanong, "Orlov, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Anong nangyari?" Si Count Orlov na putlang-putla ay nagsabi, "Sir, parang wala yata ako sa aking sarili. Kakikita ko lang kay General Vostok." Labis na naguguluhan, tinanong ng aking lolo, "Bumalik na ba agad si General Vostok?" Si Orlov na napaupo sa isang sofa ay nagsabi, Hindi pa siya bumabalik at iyon ang aking kinakatakot." Naguluhan ang aking lolo at hiningan ng paliwanag ang kaibigan. Doon na nag-umpisang magkwento si Orlov. "Sir, ilang linggo na ang nakalipas nang napagkasunduan namin ni General Vostok na ang unang mamamatay sa aming dalawa ay dapat bumalik at sabihin kung ano ang mayroon sa kabilang buhay.
Ngayong umaga, mga kalahating oras na ang lumipas, habang ako'y nakahiga, biglang bumukas ang kurtina ng aking kama. At doon, 2 hakbang mula sa akin, nakita ko si General Vostok na nakatayo, maputla, at ang kanang kamay ay nasa kanyang dibdib. Ito ang sinabi niya sa akin: "Totoong may impyerno at naandun ako ngayon." Pagkatapos ay bigla siyang naglaho na parang bula. Sa aking takot, napatakbo ako at agad na dumiretso sa inyo. Parang mabibiyak ang aking ulo. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Sinubukan ng aking lolo na pakalmahin si Count Orlov. Sinabi niyang pwedeng isang masamang panaginip lang ang nangyari o kaya isang ilusyon, ngunit hindi niya ito makumbinsi. Pagkatapos ay agad na nag-utos ang aking lolo para sa isang kalesa upang ihatid si Count Orlov pabalik sa kanyang hotel. Halos 2 linggo matapos ang kakaibang pangyayaring ito, isang mensahero mula sa hukbong Ruso ang dumating na may daladalang balita sa aking lolo. Ayon sa mensahero, patay na raw si General Vostok. Namatay siya habang sinusuri ang posisyon ng kaaway kung saan siya nabaril sa dibdib. Laking gulat ng aking lolo nang malamang nangyari ang pagkamatay noong umagang nakita ni Count Orlov ang kanyang kaibigan sa paanan ng kanyang kama. "Totoong may impyerno at naandun ako." Ito ang nakapangingilabot na mga salita ng isang kaluluwa mula sa kabilang buhay. Ang binata. Ang susunod na kwento ay nangyari naman noong 1859 at inilahad sa akin ng isang respetadong pari na siyang leader ng isang mahalagang samahan ng mga relihiyoso. Ayon sa pari, ang babaeng nasa sentro ng buong pangyayari ay kasalukuyan pang nabubuhay sa panahong ito sa edad na 40 taong gulang. Ito ay nangyari sa London sa panahon ng taglamig. Ayon sa pari, ang babaeng sangkot ay isang mayamang balo at noon ay nasa gulang na 29 na taon. Maraming tagahanga at manliligaw ang madalas dumalaw sa kanyang bahay. Kabilang dito ay isang binatang aristokrato na kilala sa buong syudad sa pagiging playboy at sa pagkakaroon ng masamang ugali. Nagkarelasyon ang babae sa binata na naglagay sa kanyang reputasyon sa alanganin. Isang gabi, malapit sa hating gabi, ang babae ay nakahiga sa kanyang kama at nagbabasa ng libro upang makatulog. Pagtama ng oras sa eksaktong 1:00, hinipan na niya ang kandila upang tuluyang matulog. Bigla na lang siyang napaupo sa isang malakas na ingay. Nagulat siya at natakot nang mapansin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa pinto ng drawing room. Unti-unti itong lumalapit patungo sa kanyang kwarto. Di nagtagal at biglang bumukas ang pinto. Matinding takot ang bumalot sa babae nang makita nitong pumasok sa kanyang kwarto ang dating naging kasintahan. Walang iba kundi ang binatang aristokrato na kilala sa kanyang masamang pag-uugali. Bago pa makapagsalita ang babae, hinawakan siya ng binata sa kanyang kaliwang braso at sinabing, "May impyerno!" Sa sobrang tindi ng sakit ng pagkakahawak, nawalan ng malay ang babae. Nang magising siya, kalahating oras na ang lumipas at wala na ang lalaki.
Mabilis niyang tinawag ang kanyang mayordoma na sa pagpasok sa kwarto ay nakaamoy agad ng matinding usok. Laking gulat ng mayordoma nang makita ang malalim at nasusunog na sugat sa braso ng kanyang among babae. Labas ang buto at halos kinakain na ang laman. Ang sugat ay nasa hugis ng isang kamay. Maliban dito, makikitang ang sahig sa kwarto ay nasunog sa mga bakas ng yapak ng isang tao mula sa pinto ng drawing room patungo sa kama. Kinabukasan, napag-alaman ng babae na sa bandang 1:00 ng umaga noong araw na iyon, natagpuan ang nasabing binata na nakahalindusay sa ilalim ng isang mesa. Dinala siya ng kanyang mga tauhan sa kanyang silid kung saan siya namatay sa kanilang mga bisig. Ayon sa pari, hindi niya masabi kung ang nakakatakot na karanasan bang ito ay nagpabago sa babae. Ang tanging alam niya, simula noon ay palagi nang may suot ang babae ng isang makapal na porselas na ginto upang itago ang marka ng kanyang sugat. Hindi niya tinatanggal ito, araw man o gabi. Ang prostitute. Taong 1873, bago ang selebrasyon ng Assumption of the Blessed Virgin Mary, isang pangyayari sa Rome, Italy ang gumimbal sa mga nakatira roon. Ito ay naganap sa isang bahay aliwan na binuksan malapit sa isang istasyon ng pulis. Noong panahong iyon, isang babaeng prostitute ang nagkasakit at kinailangang dalhin sa ospital. Sa kasamaang palad, dulot ng impeksyon sa dugo na maaaring galing sa kanyang hindi malinis na pamumuhay, ang babae ay namatay sa kalagitnaan ng gabi. Samantala, sa loob ng bahay aliwan ng eksaktong oras din na iyon, ang kanyang kaibigan na isa ring prostitute ay biglang nagsisigaw sa takot. Sa lakas ng kanyang sigaw ay nagising ang lahat ng mga babae roon at nagdulot ng malaking kaguluhan. Ayon sa kwento, ang napatay na babaeng prostitute ay nagpakita sa kanyang kaibigan. Nababalot ito ng isang malaking apoy. Nagsalita ito at sinabing, "Ako ay isinumpa. Kung ayaw mong matulad sa akin, iwanan mo ang lugar na ito at bumalik ka sa Diyos." Tulad ng dapat asahan, malaking takot at pangamba ang bumalot sa kaibigang babae. Sa pagdating ng umaga, nalaman niyang namatay ang kanyang kaibigan sa ospital noong gabing iyon. Agad siyang umalis sa bahay aliwan upang magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Sa parehong oras, ang may-ari ng bahay na siyang pugad ng prostitusyon, isang babaeng kilalang kritiko ng simbahang Katolika, ay biglang nagkasakit ng malubha. Sa kanyang takot sa nangyari, agad siyang nagpatawag ng pari. Dumating doon si Monsignor Ciroli, isang respetadong pari, upang mabigay ng sakramento. Pinayuhan niya ang may sakit na babae na publikong bawiin ang kanyang mga paninira laban sa Santo Papa. Itigil ang kanyang maruming hanap buhay. Umamin sa kanyang mga kasalanan at tumanggap ng banal na komunyon na may tunay na pagsisisi at kababaang loob. Nang maramdaman niyang nalalapit na ang kanyang kamatayan, umiiyak ang babae na nagmakaawa kay Monsignor Ciroli na manatili sa kanyang tabi. Sa kanyang kabutihang loob, tinawag ng pari ang pulisya upang isara ang bahay aliwan at nanatili siya sa tabi ng babae hanggang sa mamatay ito. Agad na kumalat ang mga detalye ng mga nakakakilabot na pangyayaring ito
sa buong Roma. Pinagkabit-balikat lamang ng mga hindi relihiyoso at immoral na tao ang mga bagay na nangyari, samantalang isinapuso ng mga mabubuting tao ang mga pangyayari at nangakong maging mas mabuti at tapat sa kanilang mga tungkulin sa Panginoong Diyos.